Hindi mo siya makilala siya si Nida Blanca. Buong mukha niya talagang bugbog sarado. May saksak dito marami. Napakabait, parang nanay na namin siya. We have peace of mind kami ni Karing na at least we know that she's up in heaven. Tinawag siyang comedy queen ng Pilipinas. Kilala rin bilang galawgaw at sa kanyang husay sa pagsayaw. Si Dorothy Jones o mas kilala bilang si Nida Blanca. Natagpuang duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan November 7, 2001. Hanggang ngayon, nananatiling tanong at misteryo. Sino ang pumatay sa kanya? Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Isang nakagigimbal na balita, ang walang awang pamamaslang sa kilala at batikang aktres na si Nida Blanca. Natagpuan ang kanyang bangkay sa 6th floor ng gusaling ito. Kaninang umaga, bumulagta sa atin ang kanyang malagim na sinapit. Nakita sa 6th floor parking lot ng Atlanta Center sa Green Hills ang kotse ni Nida. Sa likod na upuan ng kotse, naroon ang kanyang duguang bangkay. Hindi agad malinaw sa mga investigador kung paano ito nangyari, kung ano ang motibo at sino ang suspect. Sinaksak si Nida. Bugbog sarado si Nida. Yung mukha niya bugbog sarado, yung mata niya talagang lumalabas na halos ang anong maga ng mata niya. Bugbog, hindi mo siya makilala siya si Nida Blanca. Buong mukha niya talagang bugbog sarado. May saksak dito marami, may saksak dito, may saksak sa mukha. Talagang grabeng ginawa. Sa building na ito naroon ang mga opisina ng MTRCB kung saan siya ay isang miyembro ng board. Madalas daw umagahin ang mga MTRCB officials sa pag-review ng mga pelikula. Bagamat ayon sa ulat, kagabi pa inireport na nawawala si Nida. About 8 o'clock in the morning, Miss Nida Blanca was found dead inside her car. Agad na sumugod sa crime scene ang mga kamag-anak at malapit na kaibigan ni Nida sa showbiz. Lahat sila hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya mabait si Nida, mabait, talagang a great loss to the movie industry. Sa crime laboratory ng PNP sa Camp Crame, dinala ang bangkay para sa autopsy. Maging dito'y sumugod din ang iba pang mga mahal sa buhay ni Nida. Lahat sila dinamdam ng husto ang nangyari. Isang napaka-supportive na tao. Napakabait, parang nanay na namin siya. We have peace of mind kami ni Karing na at least we know that She's up in heaven. He's up in heaven. He will be with the Lord. At I'm very sure, wala siyang kagalit. Wala talagang kagalit. Walang kagalit si Dory. Wala. Siyempre, ikaw man ang kagigising mo, makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo akalain eh. Kaya tinanong ko kagad, bakit wala bang kasama si Nida? Dahil alam natin, lagi may kasama yan sa lahat ng lakaran niya, no? May alalay siya, kaya bakit itong pagkakataon nito ay hindi siya nagkaroon ng kasama? At nakalimutan pala yung cellphone sa bahay. Yun pa ang pangyayari, ano? Kaya malaking kagulatan para sa atin.
Ayon sa asawa ng aktres na si Rod Strunk, mabait na tao si Nida at walang kaaway. Well, she has no enemies. This is such a senseless, wasteful life that has been ended. I really don't know what I'm going to do without her. Base sa otopsiya, 13 stab wounds ang tinamo ng aktres sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Subalit ang fatal o yung maaring nakamatay sa kanya ay yung kanyang saksak sa lieg. Discriminate ang pagsaksak sa kanya na sa aking palagay may konting galit ito o kaya naman nakadrugs ito. Pwedeng nakadrugs ito. Si Dr. Edgardo Gueco, Medical Legal Officer. Brutal ang sinapit ni Nida. Napaka-brutal talaga ang pagkamatay nitong ating artista na si Nida Blanca at ang masasabi ko talagang napakarami niyang mga injuries na natamo at madali yan ang pagkamatay niya. Para sa mga malapit sa aktres tulad ng kanyang ka-love team na si Nestor De Villa, napakahirap tanggapin ang nangyari, lalo na't hindi makatao ang ginawa sa kanya. It's so sad. I was so sad. All of a sudden, para bang sumili pa akong gano'n para makita ko talagang si Nida ngayon. Oh, and hindi ko talaga malaman kung anong reaction, kung anong nasa isip ko, kung anong gagawin ko. I was mad. Ano po ang reaction nyo sa manner of death niya na napaka-brutal? Yeah, yun na nga eh. Hindi ko malaman. But again, ang masasabi ko lang, talaga hindi ko malaman bakit ganon ang nangyari ng kanyang yung kung ending ng buhay. Pero in spite that I am sad for what happened, I have peace of mind na nalalaman ko na handa siyang harapin ang Panginoon Diyos. Si Mrs. Inocencia Aqueza, ang ina ni Nida Blanca. Lola, paano niyo ho tinanggap yung balita na masamang balita ho tungkol sa kay Miss Blanca? Ako'y natanga lang, nakatanga ako. Dahil alam ko hindi walang kasama. Kagabi pa daw ho siya nawawala, tama ho ba? Oo. Paano po ba nangyari? Yung mga pamangkin ko, sila ang naghahanap. Dahil hindi dumadating, nagtataka sila bakit hindi dumadating, kung saan naroon. Yun nga, nasa... Paano nyo po nalaman, Lola? May tumawag po sa inyo? May tumawag. Ito mga pamangkin ko nga, may tumawag. Ano hong unang pumasok sa isip nyo nung nasabi po sa inyo yun? Mga 9, ganyan. Ano pong una hong naisip nyo nung mabalitaan nyo po? Naisip ko lang, kawawa naman yung anak ko. Nag-iisa. Bagamat malungkot, matatag si Mrs. Aqueza habang ninanamnam niya ang huling alaala ng kanyang pinakamamahal na anak. Kahapon, nandito pa ho siya, nakita po. Oo. Ano ho sabi niya sa inyo? Kahapon. Opo. Kahapon nung umalis inaano ko pa, binabaybayan ko pa nung lumabas sa pinto. Kasi pupunta siya sa MTRCB. May opisina. May bumabaybay pa. Ano po itong balloons, Lola? Saan po galing itong mga lobo? Binili niya. Binili po Ayan, may nakalagay dyan, 88 birthday. 88. Po. May iniwang nag-iisang anak si Nida, si Kay, na uuwi bukas mula sa Amerika sa isang napakalungkot na trahedya. Sige po, pagdasal po natin siya. Oo. Salamat. Tulungan niyo nga ako magdasal.
Minahal natin siya sa loob ng mahabang panahon. Si Dorothy Jones o mas kilala bilang Nida Blanca. Ang orihinal na Taray Queen, ngunit mas nakilala at itinanghal bilang comedy queen. Marami kaming ginawang pelikula sa abroad eh. Sa Tokyo, sa Paris, gumawa pa kami ng pelikula sa Paris, tapos iba-ibang lugar, no? Tapos almost all over the Philippines. Katambal ang kanyang perennial love team na si Nestor de Villa, pinahagalpak tayo ni Nida sa katatawa sa sangkatutak niyang pelikula. Kilala kong galaw-gaw yan eh. Kangkarot. Puro biruan. Ikaw ba si gano'n? Alam mo naman yan eh. Walang formality. Tsaka mas bata sa akin yan eh. Sa mga pelikulang ito, madalas siyang nagpasikat sa pagsasayaw. Dahilan para bigyan siya ng palayaw na galaw-gaw. Yun ang talent din niya. Kaya yan, synchronize kami. Talking about dancing, kakalabitin ko lang yan. Alam na. Dito sa LVN Studio, maituturing na isa sa mga reyna si Nida. Ngunit sa piling ng kanyang mga kapwa-artista, simpleng tao lamang siya. Katunayan sa kantina ito ng LVN Studio, may mga pagkakataong pinagsilbihan pa niya ang senior stars. Para kami magkakapatid sa LVN, we're really close sila. Luz Valdez. And whenever we have a party, we're always together. Kakaiba ang kanilang naging samahan. Normal lamang, parang mga ordinaryong tao. We will be missing Nida. We call her Dory, her best friend. It's always a pleasant feeling to be with her eh. Kasi wala kasing dull moment kami eh. Kami ni Nida, sa hirap at ginhawa, nagsama kami sa mga pelikula. And she doesn't deserve this, you know. She's a good person. Ngunit para kay Nida, sa kabila ng kanyang kasikatan, sa kabila ng ningning na ibinigay niya sa showbiz, simple lamang ang mga bagay na gusto niyang maalala tungkol sa kanya. I want to be remembered as just a simple person who want to be a good mother, a good housewife, and a good gardener.